Okay, welcome back to our program here on Inside Bicol. My guest for tonight is Yusek Romel Garcia of the Dangerous Drugs Board. Yusek, pag-usapan nga natin ano yung mga, sabi natin, mga drug na yan. And then, anong epekto? Para at least yung mga magbulang malaman o yung the way yung mga anak niya o mga the way they move, magkaroon siya ng idea na mukhang drug ano ito. So, i-describe mo nga sa akin. Okay. So, I'm very glad, I'm very happy you asked that. No? Okay. Pero, just an introduction, ano bang masamang epekto ng droga? By the way, it is my topic dito sa seminar ng mga judges. I was a speaker yesterday. No? Alam niyo po, just an introduction, alam niyo, nung unang panahon, doctors were studying the real cause of psychosis. No? Nagtataka sila noon, bakit nasisiraan ang pag-iisip ng mga tao? They kept on wondering. Alam niyo po, nung unang panahon na ginagawa ng mga naunang doktor, 15th century, 16th century, binubutasan po yung skala ng mga tao, thinking, yung mga psychotic, thinking na akala nila may sobra sa utak nila. No? Abnormal behavior which usually happen during full moon, kaya tawag sila na sa kanila lunatic. I see, kaya pa tinawag lunatic. Correct. Okay. Kaya nga nung dumating si Edward Jenner, Louis Pasteur, no, yung mga scientists, nung panahon nila, they were not able to find out the real cause of psychosis. You know, nung panahon ng 18th century, they autopsied brains of dead psychotic individuals and dead normal individuals just to compare. No? At wala silang nakitang pagkakaiba between the utak, the brain of a normal person and a psychotic person. It was only in the early 20th century, mga 1900s, that they found the difference. They found out that psychotic individuals have a very high of a neurotransmitter called dopamine that is mataas, that is high in their brain, kaya pala sa psychotic. Now, what is this dopamine? Dopamine is a neurotransmitter that makes the brain very, very active. So, sa sobrang aktibo ng utak, nalilito, naguguluhan, kaya pala nasisiraan ng pag-iisip yung mga psychotic. Kasi pag maging aktibo yung utak mong sobra, syempre nalilito, napapraning. Imbalance. Because of that dopamine mechanism. Maraming theory, pero that is the most prominent. So, bakit ko sinasabi to? Because study shows in the early 19th century, in the 1920s, that the effect of commonly abused drugs like shabu and marijuana in the brain is to increase that dopamine level. So, in other words, pag tinignan natin, ang isang taong naka-high sa droga, no, mataas ang dopamine, at ang isang taong psychotic, halos pareho na rin. Yan ang dahilan kung bakit, pagmasdan nyo po, parehong kinikilos ng mga taong naka-high sa droga at nagwawala. Tsaka sa mga taong para na nila nasisiraan ng pag-isip. Alam niyo po ba nung ako'y practicing physician sa amin, I found out sa aking medical records, about 2/3, 66% of all my clients coming to me, drug users, are suffering from mental illnesses, signs and symptoms of psychosis. Nung ako po'y pumunta sa DDB, tinignan ko yung statistics, it shows now, halos ganun din, 60 to 70% of all patients, drug users, are suffering from some sort of psychiatric illness. And it is now, nung unang panahon, maraming dahilan kung bakit nasisira ang pag-iisip ng mga tao. Ngayon, nakikita po, it shows na ito na ang pangunahing dahilan ng mental illness, drug abuse. Because drug abuse affects all the functions of the brain. Number one pong function ng utak natin na naapektuhan is perception. Because we have the ability to see and to hear things, no? Re-report yan ng optic nerve tsaka ng vestibulocochlear nerve sa utak. The utak will interpret what we see, what we hear. Kapag nakadrugs ang isang tao, same is true with psychiatric individuals, no? Tataas ang dopamine na yan, masyadong active ang utak, masyado pong active yung nerve sa mata at sa tenga. Ibig sabihin, meron siya, even without stimulus, they are seeing things that they should not see. Meron siyang narinig na hindi nila dapat marinig. Ang tawag doon, hallucination. Yan ang dahilan kung bakit nakakagawa po sila ng yan pala kaya ang iba, hindi nakakatulog. Correct. Yan ang mechanism. And that is very dangerous. No? Minsan meron akong pasyente na umakyat sa flagpole. Totoo, biglang lumundag. Mabasag yung ulam, pero kinausap ko po sa hospital, bakit mo ginawa yan? Dok, kasi po may bumubulong sa akin. Sabi naman ng boses, ikaw si Superman, pwede kang lumipad. It's true. And then another function po ng utang na naapektuhan is orientation. Orientation is defined as the ability of us, of the brain, to know where we are, the time, place, and person. So alam po natin kung nasan tayo, nakakilala tayo.
Pero kapag nag-drugs ang isang tao, apektado yan. Regardless of any drug yan. Pag nagkaroon ng Commonly drug abused drugs, shabu and marijuana. Okay. And the cocaine. Yan, Okay. lahat regardless. Kaya karamihan sa kanila hindi nakakakilala. Yan ang dahilan kung bakit ano makikita natin sa dyaryo. Nirape ang kanyang anak, no, likot Leo Echegaray. No? Right. Na-lethal injection kasi nirape ang anak dahil sa droga. Kasi hindi kilala ang anak niya. Minsan, nirape ang kanyang kapatid, ang nanay, nirape ang kanyang lola. Bakit? Kasi hindi niya kilala. Tingin niya sa lola niya, sexing babae. Parang si Marian Rivera. Really? Hindi Marian Rivera. Oh. And this is another true story. No? When I was in UST, psychiatric ward, I was then a young medical student. Mayroong isang pasyente na alala ko. Nag-drugs, tapos na-confine. Tapos when I examined him, as a young doctor, sabi ko, tay, mukhang okay na po kayo. Ito po, gamot, inumin nyo. Tumayo siya, nagpasalamat, sabi, salamat po, Dr. Jose Rizal. So, hindi, pinagkaman ako Dr. Jose Rizal, hindi nakakakilala. Minsan naman, meron kaming minsan, the memory is also being affected. And also the judgment. No? Minsan, meron ako naging pasyente. Sabi, Dok, ba't ganito pakiramdam mo? Bakit? Sabi ko, ano ba pakiramdam mo? Dok, pakiramdam ko parang aso ako. Aso daw siya. Sabi ko, kailan pa yan? Kailan mo pa naramdaman na parang aso ka? Sabi niya, Dok, matagal na po. Mula po nung ako'y tuta pa lamang. Tama naman yung sagot yan. Epekto, ng droga. There was a time na inside the drug rehab, merong isang pasyente nakatihaya. He was lying supine, nakatihaya. Kanta siya ng kanta. Ganda ng boses. Later on, bigla siyang dumapa. Kanta pa rin siya ng kanta. So, bagamat hirap na hirap, sabi ko, kanta pa rin siya ng kanta. Sabi ko, uy, bakit ka pa dumapa, kakanta ka rin lang? Sabi niya, Doc, side B na po. Side B na ng plaka. Side B na ng plaka. So, poor judgment. No? Nandiyan na yung, ako si Superman, ako si Batman. And then some of them become violent and irrational. Siguro kaya nga makikita natin sa paligid yan, marami po ang iba-ibang kinikilos. Kaya karamihan sa kanila nakagawa ng krimen. Because of drugs. Sira ang function ng utak. Yung bang nag-drugs yan, is the effect immediate or it takes some time? Actually, the effect is immediate. Immediate. But the psychotic symptoms, it takes time. But the first symptom dyan, una-una paranoia, nagsusupetyoso. Kung binigyan mo ako ng tubig at nagkataong ako'y nagdadrugs, hindi malayo, isipin ko na ako, mukhang lalasunin ako. Iyon yung sinasabing psychosis. Yes, Psychosis. palapit na sa psychosis. Pag nagkaroon ng hallucination, ayan na yan, susunod na yan. So, And then delusion. you're telling me now, yung maraming mga mental problem is not because before of some trauma or experience before. Yung kasi karamihan, yung hindi naman nagdadag, nagkaroon ng trauma. But this time, because of the drug abuse. Dati, ang number one cause of mental illness is trauma. Kuminsan family, hereditary, family problems. Pero ngayon, ang pangunahing dahilan ng mental illness is drug abuse. Even when you go to mental hospital. Drug abuse. And then may I also continue, no? Sure. May epekto rin ng drugs na yan sa puso, baka akala nyo. Because shabu increases the heart rate, pinapabilis, pinapagod ng shabu ang puso. So the heart is just like any kind of muscle na kapag napagod yan, lumalaki. No? So ganun din ang puso. The effect of shabu in the heart is to is cardiac enlargement, malaking puso. Ito yung problema, the bigger the heart, maraming komplikasyon, pwedeng maatake sa puso. Marami na ngayon inaatake sa puso dahil sa drugs. There was one, nung unang panahon, pag inatake sa puso ang isang tao, usually matanda na, no? Pero ngayon, alam nyo, I had about 19 years old patient. I autopsied the patient, 19 years old. The diagnosis is a heart attack, atake sa puso. I was sure kasi but I was wondering paano na-atake sa puso tong sa autopsy na to ang isang batang ganyang edad. Pero alam nyo, pag alis ko, sabi nung nanay kasi po nagdadrugs ang anak. Epekto sa droga. So, ang dami pa lang talagang epekto ng pag nagkaroon ng drug abuse. So, mabuti yan siguro nalaman ng mga tao na it's not really, it's a big problem. It's a big problem. Serious problem. And then, dapat nang bilan. Okay. We will again pause a while. When we return, we shall continue with our discussion. Don't go away.